Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw sa inyong lahat, mga love ko? Kamusta kayo? Checking energies po tayo. Maraming salamat po sa mga nagpabook ng reading. Si Miley Tarot ay still pa rin siya. Yung messenger ay hindi po ako makareply pero ibibigay ko po yung account ko na dapat kayong mag-chat doon, okay? Nababasa ko po yung mga message ninyo pero hindi po ako makareply sa Miley Tarot. Kaya doon po kayo sa Three Kings Pentacles mag-message, okay? Tingnan natin. Maraming salamat po sa mga nagpaalaga, bumili ng bracelet natin. Marami na tayong natulungan. Sobrang dami na po. Hindi nakaka-overwhelm po talaga. Maraming salamat po sa inyo. At ang dami pong positive na, ang daming last month, ang dami kong na-receive na message na naging okay sila. So, ready na ba kayo? Okay, Temperance, Nine of Wands, the Word, the Judgment, and meron po kayong the Sun. Temperance at Nine of Wands, maaring itong person mo ay gusto makabawi or something. Parang iniisip ka niya ngayon, ano? Masyado siyang nag-overthink. Okay. May nasa-sense din ako dito na parang hindi kayo magkasundo sa isang idea or topic or decision. Like halimbawa, mag-grocery kayo, itong bibilhin, hindi kailangan yan. Parang simpleng ganon ay hindi kayo nagiging okay. Okay? Pinag-aawayan yung mga maliit na bagay. Okay, may mga desisyon. Nakikinig naman ito sa'yo. Maaring ikaw may problema ka din, ano? Gusto mo rin ikaw lagi ang masunod. Pareho kayong parang may problem, pride na issue. Okay? Di naman pwede. Tingnan po natin ang ating person din, ano? Magiging busy, ano? Magiging busy ka. May nakikita akong travel. Income, good income. Pagpasok ng pera, malaking pera. Malaking pera, nasisense ko po. Parang ang ganda ng ano niyo, no? Eight of Cups. Ayan. Maring itong person na ito ay natukso. Nakagawa ng mali. Nakapagdesisyon ng mali. Okay. Parang may umiiyak eh. May nasisense ako parang umiiyak ka. Sukong-suko na kayo sa buhay ninyo minsan, ano? At may umiiyak, bumigat yung puso ko. Okay. Promise po, talagang tumayong balahibo ko. Okay, kalma lang. Relax lang yung mga mabigat na pinagdadaanan ngayon. Parang pagod ka na eh. May mga suicidal attempt dito. May nakikita ako. Grabe, ano. Kung talagang kailangan nyo ng kausap, mag-message po kayo sa akin. Magpa-reading kayo, try nyo. Baka may magawa tayo, ano. Huwag nyo kasing solohin ang problema nyo din. Kung ayaw nyo magpa-reading or sa tulad namin, ayaw nyong tulungan namin kayo, maghanap ka ng taong pagkakatiwalaan mo. Okay? Yung taong hindi ka sisiraan, hindi ipagkukwento yung mga secrets. Okay? Yung kausap mo talaga. Hindi lahat ng kaibigan ay maganda. Ano, yung mga dyan, pakinig lang yan. Tapos malalaman mo na lang, minsan gagamitin pa yung pagka nagkatampuhan kayo. 'Di ba? So, dahan-dahan din. Gusto mong umalis sa sitwasyon na yan, pero parang nakakulong ka sa tao na yan. Nakikita ko na sinasabi ng puso mo na parang, Lord, sana tanggalin mo na lang itong pagmamahal nararamdaman ko sa ngayon. Grabe, tumatayo talagang balahibo ko. Mas na-absorb natin yung energy ng mga malulungkot ngayon, ano?
Huwag kayong mag-alala, relax lang, huwag magpadalos-dalos sa mga iniisip ninyo. May mga bata dito lumabas. Possible baka po yung anak ninyo o yung may ampon ba kayo? May pinapaaral po kayo? May mga taong umaasa po sa inyo. Okay? May pamilya. Hindi lang naman isang lalaki yan ang nagmamahal sa'yo, mga madam ko, o hindi ilang isang babae ang nagmamahal sa'yo. Kung lalaki ka man, nanonood ka sa akin. Hindi pa naman huli ang lahat, sorry. Hindi pa naman huli ang lahat. Okay? Ang dami mong sinacrifice talaga dito sa kanya. Nakikita ko, napakalinaw. Ang dami mong sinacrifice. Actually, may nagugustuhan ka dati, may nagkagusto sa mas pinili mo siya. Mas parang nag-focus ka sa kanya, no? Tapos parang ang laki ng tiwala mo dito sa tao na ito, hindi mo expected na magloloko siya or something. Okay? Parang nagkaroon kayo ng tiwala sa isa't isa. Yun ang pinag-uusapan ninyo. Tapos, yun nga, nakalimot, nakagawa ng mali. Okay? Someone stalking. May nasa-sense din ako na someone stalking. May mga taong nakikialam sa relasyon. Okay? May mga nag-advise sa'yo or sa kanya. Possible. Yan. May mga taong parang hindi kayo may babae siya, hindi kaya ganito. Yan. Feeling ko meron. Mas lalo po kayong mag-overthink, yung mga wala kayong kasiguraduhan na may babae talaga yan. Okay? Huwag kayong padalos-dalos. Kailangan nyo pa rin ng evidence. Okay? Yung iba naman dito talaga nahuli nyo na. Okay? Lumalabas naman dito na hindi kayo nagkakamali. Okay, may black magic. May mga lumabas dito, may mga gumawa sa tao na ito. Ace of Swords, Three of Cups, may mga nakialam. Okay, may mga nakialam talaga nun. Napakasalbahin ng mga taong ganito. Sorry, yung throat ko, nakakainis naman. Kung kailan ako talaga magre-record, nag-e-epal talagang ang mga allergy ko. Ay, nako. Alhamdulillah. So, Two of Wands, Two of Swords, pinag-isipan niya ito ng maayos bago siya magdesisyon. Or, universe ang nagbibigay ng message sa iyo. Huwag po kayong padalos-dalos. Kagaya ng sinabi ko. Tumatayo talagang balahibo ko. My God, meron ba talaga sa inyo mag-suicide? Huwag niyo po yung gawin. Makinig ka. Sabi nga nila, pagdadaanan mo yan, di ba? Dadaan ka lang dyan. Hindi ka naman mag-i-stay. Naintindihan mo? May mga comments, may mga salita siguro na nakarating sa'yo. Hindi mo natanggap, may nakita ka. Alam ko pong masakit ang pinagdadaanan mo ngayon kung nanonood ka. Okay? Alam ko, ang hirap ng may visions kami katulad namin. Yung bang nakikita namin ng tao, hindi namin mahugot or matakbuhan kung ano man ang kailangan niya. 'Di ba? Nakikita kita na sobrang depressed ka at takot na takot ka. Okay? Yung iba naman sa inyo, gustong-gusto niyo nang bumalik yung person ninyo. Okay? The more kayo mag-iisip ng halos luto na yung utak nyo sa kakaisip, mas lalo po kayong mahihirapan. Okay? Uminom kayo ng tubig. Kagaya ng sabi ko, pag matulog kayo, maglagay kayo ng baso katabi nyo, huwag nyo takpan. Hayaan nyo lang open yan. Diba, may kama tayo, tapos lagyan natin ng tubig dito, isang basong tubig. Kahit maliit lang na baso, yung hindi naman matatapik. Okay? Huwag nyo inumin yan, ha? Itatapon yan every day. Okay? Ayusin nyo yung mga kumot ninyo, yung mga makakataboy po yan ng negative na chi. Okay? So, papasok na ang Dragon Wood 2004. Nag-umpisa na po. Lampas na tayo sa 6 months. Nag-umpisa na pumasok. Okay? So, kung sino man ang malas sa taong Dragon of Wood,
wood dragon, sorry, ay nag-uumpisa na po talaga kayo pinapahirapan. I'm sorry, hindi siguro tamang words ang pinapahirapan. Yung tinitest. Okay? So, pwede kayong kumonsulta kung naapektuhan talaga kayo. Okay? Anyway, meron namang kontra dyan, meron tayong magagawa dyan. Basta in good faith or yung buong paniniwala nyo talaga dito sa mga gagawin natin. Naintindihan? So please, makinig po kayo sa akin. Kaya nga po meron katulad namin na magagabay po sa inyo kung ano yung tama nyong gawin. Ngayon, kung mahina po tayong paniniwala natin, ay hindi namin po kayo matutulungan. Kasi ikaw mismo ay doubt ka sa sarili mo. Ang kailangan po namin ay malakas ang paniniwala rin sa sarili ninyo. Okay? So, ayan. May good karma. Possible may good karma. May good karma para sa'yo. Babalik at babalik. Kung ano man ang ginawa mong kabutihan. Okay? Tumulong ka. Babalik yan sa'yo. Totoo po yan. At yung bad karma naman po ay kung sino man yung mga taong nanakit sa'yo, kung sino man yung mga taong, especially your person na talagang ginago ka, sinadya niya. Meron kasing lalaki hindi niya sinasadya na ma-fall. Totoo po yun, ma-fall, magkagusto, pero umuwi siya sa'yo, umiiyak siya sa'yo, ramdam mo yung nahihirapan siyang pumili sa inyong dalawa. Hindi niya po yun sadya. Possible po na nagkakilala sila, na may na-meet siyang tao, itong third party na ito, or ikaw man ang third party, ay ginawa siya. Ginawa, ito nga, black spell, or ano man ang tawag, okay? So, naguguluhan itong tao na ito kung sino ba talaga ang pipiliin niya. Okay? Possible na hila ng kabila kasi nga may bad spell, nahila, naguluhan siya. Yung tao kasi na yun ang hindi sinasadya. Dito naman tayo sa mga sinasadya. Yun ang mga may bad karma. Alam mo yung sinadya niya talaga mang babae or sinadya niya talaga mang lalaki. Kasi yung tumakas sa'yo, yan, yung nagsisimula pa lang sila ng kabit niya or yung ano niya, yung sinasadya niya talagang makipag-date, nag-download ng dating apps, yun. Okay? Nag-try, nag-explore. So, nakatagpo ng kanyang mapaparausan. Okay? Hanggang sa in love siya. Possible din may workplace, may nasense ako dito na parang linalandi talaga siya. Okay? Possible na ini-stalk ka din ng third party or kung ikaw ang third party, ini-stalk ka din ng unang asawa. May nagsiselos sa'yo. Okay? So, kung alam niyong may asawa, kung alam ninyong, of course, syempre, papayuhan ko kayong lumayo kayo kung alam niyong may asawa. Pero, hindi natin alam kung talagang depende pa rin yan kung destiny talaga, no? Kung nakasulat talaga sa kapalaran ninyo na yung tao talaga, yung destiny mo ay may asawa. Okay? Excuse lang sa mga Muslim. Yan. Alam nilang may asawa, pero ginugo pa rin nila. Kasi, bakit? Halal ang Islam. Okay? Kaya po may ganon. Ay, hindi po ako perfecto. Disclaimer lang ha. Huwag niyo akong husgahan sa Islam kasi huwag niyong idamay yung reliyon. Ina-explain ko lang po ito sa inyo. Bakit ba mga Muslim maraming asawa? Kasi ang pagtatalik ng tao sa amin ay importante. Dapat halal. Okay? Dapat halal. At dapat ang katalik niya ay asawa niya. Kaya pinahihintulutan yan. Kasi bakit? Gusto ng Diyos, gusto ni Allah na malinis ang kanyang asawa.
or yung babaeng kung kanino man siya makikipagtalik. But meron po yang rules na kailangan paalam siya sa unang asawa. Okay? Paalam. Kung hindi naman pinayagan, depende pa rin. Ang sabi, dapat kaya niyang buhayin yung mga aasawahin niya. Okay? Inulit ko, hindi ako perfect. Ito lang yung mga naintindihan ko. Okay? Kung may magtatama dito sa akin, nasa sayo po yun. Ang pagpapakasal kasi nila ay dapat kaya niyang, mag-asawa siya ng dalawa, dapat kaya niya pong buhayin yung dalawa na ito. Hindi po pwede na pababayaan niya si first wife, tapos focus siya sa kay second wife. Okay? Dapat po ay pantay. Ngayon, kung kayo ay second wife, nanonood dito sa akin, especially mga nagbalik Islam, marami po akong client na gano'n na nagbalik Islam para lang makasal, ginawa silang Muslim, para lang silang makasal, tapos ito nga, ang problema nila ay naghanap ng lalaki, ng babae, naghanap ng ibang asawa ulit, kasi nga kaya may pera yon. So, yung karamihan naman, I'm sorry hindi naman perfect ang Muslim. Meron walang kaya, nag-abroad lang ang asawa, ay nag-asawa naman ng pangalawa. Tapos di naman niya kayang buhayin. Yung babae pang nagpapadala sa kanya. May mga ganun setup po. Well, wala tayong sa posisyon nila para husgahan sila. Okay? Husgahan sila. Buhay nila po yun. Na-explain ko lang po dito na may mga taong yung kaya talaga nilang magmahal, magmahal ng higit sa isa. Okay? Pero huwag niyo pong isipin na hindi kayo minahal ng tao na yan. Talagang minahal po kayo. Okay? Yun. So, yun po. Bakit yung iba, alam nang may asawa, nakikipaglandian pa rin, 'di ba? Mahirap po talagang pigilin ang puso. Mahirap pigilin ang puso. Kaya yung iba, minumura yung babae sa babae nag-aaway, 'di ba? Imbis na yung awayin yung lalaki. Or syempre yung emotions ng babae talaga mag-aaway yan Pero pag-isipan ninyo bago nyo awayin ng isa't isa or awayin yung third party or ikaw third party bago mo awayin yung first wife, pag-isipan mo kung bakit kayo napunta dyan sa sitwasyon na yan. Nagmahal lang kayo at etong lalaki na ito ay naghanap. Kayong nakita. Okay? Anyway, nandyan na yan. Nangyari na yan Sabihin natin. Hindi na ako makawala, Ma'am Miley. Hindi na ako mahal ko na siya. Mahal ko na siya, wala na po akong magagawa. Minsan tinatanong ko, alam mong may asawa, bakit mo pinatulan? 'Di ba? Ang masasabi ko lang, dapat naging handa ka sa consequence kung ano yung pwedeng mangyari. Naintindihan? Imbis na mag-suicide ka. Okay? Ikaw na asawa, if ever, hindi mo kilala itong third party na ito. Kasi lumalabas ito may suicidal. Nandito po ako para tulungan kayo, mga love ko. Okay? Di mo alam na may asawa, may nangyayari na to, hindi mo kilala ang third party. Huminangon ka. Huwag ka mag-isip na naka-block yung utak mo. Pakinggan mo yung puso mo. Mahal pa ba ako ng lalaki na ito? Okay? Mahal ka niyan, ma'am. Mahal na mahal ka niyan. Ang sinasabi ko po, may lalaki po talaga na exist na kayang magmahal. May babae din na kayang magmahal ng dalawa. Okay? Sabihin yung kadiri, madumi, ganon. Yeah. Totoo po talaga yon. Pero, sabi ko sa inyo, pag namatay na lang tayo, Diyos po ang huhusga sa atin. Huwag po natin husgahan ang mga kapatid natin, or kaibigan, kamag-anak, na ganyan ang sitwasyon. Okay? Payuhan na lang kung kayang payuhan. Pero,
Kung ganun ang sitwasyon mo, mag-isip ka ng tama. Hindi solusyon ang pagpapakamatay. Hindi solusyon po. Okay, kasi meron dito suicidal eh. Pag-isipan nyo ng maayos, ng mabuti. Kumuha ka ng tubig, uminom ka, kaysa umiyak, mag-isip ng tama, focus. Kung wala ka talaga makakausap, pumunta ka sa akin. Kung malapit ka, puntahan mo ko. Kung malayo ka, mag-online tayo. Mag-avail kayo ng reading at mag-guide ko kayo. Okay? Meron akong client na nagpa-reading sa akin, depressed na siya, may anxiety o ano man ang tawag. Nakausap ko siya, okay siya. Nakapag-desisyon ng tama. And yet pag ganon, bumalik siya sa kanyang pag-iisip. Kasi nga bakit? Nadadala siya ng emotions niya. Yan. Wala siyang kapatid, kamag-anak. Hindi ko kaibigan, di ko alam kung may kaibigan ba siya. Pero mga madam ko, kapag ganun po ang sitwasyon ninyo, lumapit kayo sa Diyos. Lapitan niyo po siya. Hindi po madamot si Allah, hindi po madamot ang Diyos natin. Maniwala po kayo na mahal kayo ng Diyos. Okay? Kung ano man ang naging kasalanan ninyo at nagawa ninyo dito sa mundong ito, humingi kayo ng tawad. Humingi ka ng tawad. Taos puso kang yayakapin ng Diyos. Naniwala ka. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kung minsan pakiramdam mo na parang pinapahirapan ka, parang wala ka ng pag-asa, hindi mo lang alam. Hinuhulma ka niya para maging malakas. Diba? Katulad sa mga sa doktor. Okay, sample ko sa inyo sa doktor. Bago ba matuto ang doktor, syempre, magdadaan muna yan sa pag-aaral. Paano maging medicine. Diba? Tapos, pagkatapos ng medicine, ng pag-aaral niya, anong mangyayari? Magbabar exam na siya. Diba? Para makuha ang titulo na magaling siya. Or pass board or ano man ang tawag. Sorry, wala kasi akong masyadong Sinasample ko lang po yun sa inyo. Sa buhay kasi walang shortcut. Kahit yung hagdan, hindi tayo pwedeng floor or third floor agad. Hindi po, wala pong second floor agad. Kailangan po natin dumaan sa first floor kahit mag-elevator ka pa. Okay? Positive lang lagi niyong iisipin. Hindi tayo aangat kung hindi natin pagdadaanan ang mga bagay na yan kung ano man ang nararamdaman mo ngayong kahirap. Okay? Alam ko po marami na rin na paghihirap, nalampasan mo. Tingnan mo ang sarili mo ngayon, magsalamin kayo. Kausapin yung sarili ninyo. Ang dami ng napagdaanan mo pero nalampasan mo. 2023 na po tayo. Nandyan ka pa't matatag. 'Di ba? Matatag ka. Yan ang isipin mo. Yan ang sabihin mo. Huwag mo sabihin na hindi ka mahal ng tao na hindi ka mahal ng Diyos. I mean, yung person mo, yung tao na yun, hindi ka mahal ng person mo, hindi ka rin mahal ng Diyos. Huwag mong isipin yun. Okay? Nagkaroon lang kayo ng out of balance sa pag-iintindi sa isa't isa. Maniwala. Yung mga bagong dating dito, mas maganda po magpaalaga kayo ng maaga kasi wala pong perfect na relasyon. Dadaan po kayo sa ganitong sitwasyon. So, habang maaga pa, mas maganda magpaalaga po kayo or mag-wear kayo ng bracelet para maging maganda yung flowing ng relasyon ninyo at pananalapi. Even sa trabaho. Kung nagtatrabaho ka, naghahanap ka ng work,
para matulungan ka kung suot-suot mo yon or kung magpapaalaga ka sa akin. Okay? Habang maaga, gawin nyo na. Okay, mga love ko? Hindi solusyon ang pagpapakamatay. Hindi rin solusyon ang sinasaktan mo na yung sarili mo. Yan. Hindi rin solusyon na sinisigawan mo ang lahat na sa paligid mo. Hindi rin solusyon ang pababayaan mong anak mo. Kasi bakit yung tatay niya gago? Or may lalaki ka ng bago, nakalimutan mo na yung anak mo sa una mong asawa or pangalawa mong asawa. May mga client akong ganun eh. Iba't ibang tatay. O, tapos lalabas pag sa reading namin, nakakalimutan yung anak. Hindi kayo makakatago sa akin. Makikita at makikita ko po yan kung ano yung maling pinanggagawa ninyo. Good karma at bad karma ay legit po yan. Okay? Lagi tayong magsalita ng kabutihan. Lagi tayong magsalita ng magagandang pakinggan. Okay? Lagi tayo din pagdasal natin yung mga kaaway natin, yung mga galit sa atin, yung person ninyo. Kung galit kayo, ipagdasal ninyo. Pagdasal nyo siya. Na sana, lagi siyang safe. Kung tinalikuran man kayo ng person na yan, sana Lord or Yarab, yung lalaki po ay yung babae po na pinipili niya, ay hindi sana siya lokohin. Yan. At pag nagkataon, nagdasal kayo ng ganon, Diyos ko po, yung bukas ang langit. Ay, nako. Parang ano yan eh. Parang gantimpala ng Diyos. Sobra po talaga. Pag narinig kayo ng anghel. Last Friday, bukas ang langit. Okay? Pag nagsalita kayo ng bukas ang langit, masama ang sinasabi ninyo. Nako po. Niwala ka sa akin. Huwag kang magtaka kung bakit kami namalas kasi panay ang sinasabi mong masama. Okay? Puro ka yung mamatay ka sana, auzubillah, yung mga ganon, yung maghirap ka sana, dumapa ka sana, yung mga ganon na salita. Yan. Sabihin nyo lagi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Everyday po yun. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ganun lang. Okay? Ngayon, hindi ako perfect ha. Baka mamaya meron tatas yung kilay sa akin na Muslim. Di tayo perfect. Kanya-kanya tayo. Hayaan mong Diyos ang manghusga sa akin. Hindi ikaw manghusga sa akin. Ngayon, yung mga viewers ko na nakikinig sa akin, walang masama na magdasal kayo through Arabic or Islam. Astagfirullah, astagfirullah. Ganun lang. Okay? Pag nakagawa kayo at nakapagsalita kayo ng masama. Pwede mo ng Tagalog, any kind na words. Patawarin niyo po ako, Diyos ko. Patawarin niyo po ako sa mga nasabi ko. Yan. Pero yung totoo, yung totoo yung sinasabi niyo na nag-aalala kayo or feel sorry talaga na hindi nyo sinasadya yung sinasabi nyong pangit. Kasi once na kayo nagsalita ng pangit sa tao, tapos sakto talagang, nakakatakot yung balik nun. Kaya yan nangyayari sa atin. Kaya tayo minsan binibigyan ng problema kasi nga dahil gawa ng nasabi natin na sa tao na hindi maganda. Okay? So, eto ngayon, umiiyak ka, yung person mo, alam naman niya na grabe yung ginawa niya sa'yo. But, sabi ko sa inyo, kung mahal ninyo, tulungan ninyo. Hindi nyo kailangan yan itaboy. Walang mangyayari sa inyo kung puro kayo away, puro tataboy mo siya. Wala pong mangyayari po talaga sa buhay ninyo. Okay? Bismillah. 2 cups and the the Hermit, 3 of Coins. So, magiging busy ka, oh. King of Cups, sabi ko na sa inyo, eh. Okay, kung nag-away kayo ngayon, something na, auzubillah, tumayong balahibo ko. Meron talaga nanonood dito, parang under spell.
Okay? Oh, underspell. Pag nakikita ko yung message na yan na may nanonood dito na yung person nila underspell, sobra akong nasasaktan. Naawa ako sa inyo. Okay. Naawa talaga ako kasi hindi nyo deserve yun eh. Wala pong babae, lalaki na deserve ang gano'n ng pagdadaanan. Okay. Two of Cups and Hermit. Magiging busy ka, no? Good thing, may mga ditong lumabas na magbabago ang love energy nyo, no? Makikipagtalik, meron din person na makikipag-sex sa'yo. Maaaring magbabati kayo. Magiging okay ka. Okay? Magbabalikan, okay? Pero doon sa mga na-spell, yun ang hindi po basta-basta yun, kailangan po yun ng gamutan. The Star, Knight of Cups, and meron magmamadali ito sa'yo, bagong message, bagong taong handang tumulong sa'yo. Makakatagpo ka ng isang lalaki or babae na bagong panimula. Sa mga dating to, correction sa mga bagong dating. Makakatagpo ka pa. Okay? Kaya, huwag kang mag-alala. Huwag mong iyakan yon. Kung tapos na talaga kayo, huwag mong iyakan yon. May lalaki pang darating sa'yo. May babae ka pang mamahalin. Of course, may nakikita tayo dito na parang maganda ang career. Mayaman, may kaya. Hindi naman, baka may ipon. Yon. Okay, may ipon ka pero hindi mo alam ang decision mo pagdating sa career. May nakikita po ako, mukhang lalaki ito. Or, may babae naman pero more lalaki ang nakikita ko. Hindi makapag-desisyon ng tama. Gusto mo na makasama ang pamilya mo? Gusto mo nang mag-enjoy, kasi pagod ka na. Buong buhay mo nagtrabaho ka para sa pamilya mo, Pero, di mo, yun, siguro gusto mong lumapit sa akin, nakikita kita. Okay? Sige lang, kung gusto nyo advisean ko kayo, huwag kayong padalos-dalos, ha? So, maganda naman to, ang bagong panimula. Or travel, may uuwi, magbabakasyon siguro kayo. May bala kayong magbakasyon. Yung dito sa Pilipinas, baka palabas na po kayo. Meron din po sa abroad, pauwi, pag ganon, okay? May nasisense po ako na parang plano, good travel. Business, pag-angat. Meron kayong bagong panimula na pag-angat. Four of Swords and Ten of Swords and Four of Cups. Okay. Yung mga Leo, promotions para sa 2024, good opportunity, baka makakabahay at lupa kayo sa Leo, okay? Sagittarius, ganun din po kayo, mga fire sign. Napakaganda po ng opportunity mo for 2024. Yan, nakikita natin. Pagdating naman sa Taurus, magiging smart ka 2024. Hindi ko naman sinasabing bobo ka ngayon. Okay? Magiging intelligent, sobra. Maging matalino. Yung ipon mo daw ay mag-i-increase. Okay? So, Virgo naman, mas lalo kang magiging busy, hindi mo na alam ang gagawin mo. So, increase din sa ipon. May bahay, bagong bahay, sasakyan. Magpapagawa ka ng bahay for sure. Yeah. Okay, for 2024. May good income, may bagong pasok. Capricorn, try mo mag-business ng good year ka, 2024. Okay? Sa mga Cancer, pwede po kayo mag-business. Try nyo po yung mga lupa, kahoy, yan. Subukan mo po yon, good for business. At meron po akong nakikitang good income sa inyo. Scorpio, mas lalong magiging smart din. Alam ko matalino mga Scorpio. Try mo mag-invest ngayon sa mga jewelry. Okay? Subukan mo. Pero dahan-dahan. Huwag mong ubusin ang income or pera. Okay? Huwag mong ubusin sa business. Investment pala, sorry. Pisces, good income din, makakaipon, may pera sa 2024.
subukan sumubok din sa bagong business. Pag sa tingin mo yung business mo na yan na parang wala kang kinikita or paulit-ulit na lang or nasa trabaho ka lang, try mo daw sa 2024 ng business. Okay, Gemini, good income at saka meron kayong bagong trabaho, promotion sa 2024 mga love ko. Okay? Sa mga Libra naman, may travel tayong nakikita sa mga Libra, bagong kausap, marami ang opportunity na magbubukas sa inyo mga langga, mga love ko. Okay? Stay positive. Huwag kayong tamarin kasi ang kahinaan ng Libra ay maraming tamad sa Libra. Okay? Huwag kayong matataas ang kilay nyo. Hindi naman ako tamad. So, syempre, may Sun, Moon, Rising, Venus signs. Alamin nyo pa rin yan. Okay? Hindi ko lahat ang Libra tamad. Okay, so Aquarius, maraming opportunity rin magbubukas sa'yo. May taong tutulong sa inyo at magtitiwala sa'yo. So, yung kung ano man ang tiwalang binigay sa'yo, panghawakan ninyo yan. Alagaan nyo yan, okay? Ipakita ninyo na hindi kayo basta-basta na tao. Pwede kayong pagkakatiwalaan pagdating sa pera. Okay? Maluwain. Mabilis umiyak ang mga water sign, Aquarius, mabilis po silang umiyak. Okay? So, yung Virgo din, actually, yung mga earth sign. Okay? So, depende rin yan kung ang Leo ay Sagittarius, Aries, meron anxiety, iyakin din yan sila. Okay? So, yan, magbibigay tayo ng papasok na kasi ang 2024. So, asahan ninyo magbibigay ako ng tip para sa anong gagawin niyo sa 2024. Okay? Bumili kayo ng paligo natin for 2024. Harangan natin yan kung ano man ang nakabalandra na sa 2024. Okay? Sa mga hindi ko nabanggit na marami akong sasabihin sa inyo for 2024. Okay? So, available po yung pangligo natin sa 2024, mga love ko. Okay? Ingat po kayo and maraming salamat po sa pag-aantay dito sa atin. Okay? Huwag na kayong mag-alala ha. Concerned talaga ako sa nakita ko ngayon sa suicidal na to. Okay? Please, maalin nyo yung sarili ninyo. Ipapakita ko yung Facebook ko sa inyo. Well, ito po yung aking Facebook account. Saan na? Elitaro. Ito po yung sinasabi ko na hindi nyo pa... Ay, sorry. Lobat. Wait lang. Okay. Ito po yung Facebook ko na hindi ko pa nagagamit yung Messenger. Babalik po yan sa, ano ba yun? Nakalimutan ko. Basta 7 days ako hindi pwede mag-reply. Sa sobra kasing dami na eh. Talagang puno na yung Messenger niya. So, in-strict ako ni Facebook or ni Messenger. Marami na po talagang message puno. So, magdi-delete. Ang gagawin po namin, magdi-delete po kami ng message. Punong-puno na po talaga siya, sobra. Tapos, dito lang muna kayo ha. Pansamantala po ito. 3 Kings Pentacle. Hindi ito yung isa. Sana. 3 Kings. Ito po, dito po kayo mag-message.
Wag po kayong mag-message sa number ha, sa tao ko po yan ang may hawak. Yan. Ito po, walang walang like. Okay, mayroon siya. Pero na-upload siya ng May 13. Ito po yung ginagamit ko. Di ba sinasabi ko po pang emergency purpose lang po yan. Si Three Kings Pentacles. Meron pa pong isa. Pero wag kayong mag-message doon eh. Hindi ko kaya magbukas lahat. Miley Tarot. Ano ba to? Yan. Meron pa isa, basta dito lang kayo mag-message kay Three Kings Pentacles, okay? Yan po ang aking backup account kasi may business po ako dyan na cosmetic. FDA approved. Kung gusto niyo rin po akong tulungan sa business ko, tulungan niyo po tayo, magtulungan tayo. Basta ito po ang aking original Facebook. Mag-a-announce naman ako kung pwede nang mag-message, pero sa ngayon hindi pa pwede. Okay? Dito muna po kayo magme-message, okay? Inuulit ko, ang dami pa rin nagme-message kay Miley. Okay lang yung mag-message kayo kay Miley, pero mag-message din kayo dito. Okay? Yan. Naintindihan? Huwag kayong mag-message dyan sa number, ha? Dito lang sa Facebook. Kasi hindi ko po hawak yan. Tao ko may hawak niyan. Okay? Gusto ko kasi, ito kasi, ang purpose nito, para makita ninyo kung ito talagang account. Parang sign lang siya na siya talagang original account. Okay? Linagay ko lang po yan. Number po yan ng opisina namin. Okay? So, dito po talaga. Ano bang last post ko? Yan ang last post ko. Si Miley Tarot nakatag pa sa akin. Okay? Naintindihan nyo? Meron po akong pinost doon kay Miley Tarot. Pansamantala po, di po muna kayo mag-message. Dito muna kayo mag-message. Any concern sa pagpapareading bracelet, palaga, yan, okay? Naintindihan? Magbasa ng maayos ha. Maraming syunga-syunga nagme-message sa akin. My goodness. Okay, sige po, bye-bye, ingat po kayo. Magbukas na tayo magbasa ng mga natulungan natin. Okay? Marami na tayong natulungan. Maraming salamat po sa mga bumabalik na client. Bye-bye.